Mga Karaos, good morning. Yan, November 5, araw po ng linggo. Yan, may vlog po tayo ngayon. Sila Kuya Aki. Hello, Chanel. Chanel. Chanel, say hi. Kuya Aki. Si mami niya? Ay, baboy, paano ako? Pa-register. Sa? 1 month naman yan ha, yung mga patawad. May aalis ako ngayon eh. Nandito muna tayo sa bahay. Yung sa ano natin, pang tawag, anti-call yan ng 1 month. Tatawagan natin yung pupuntahan natin dito sa may Carissa. Ayan, shoutout kay Sir Von. Yan, nung tumawag sa akin doon sa Qatar. Taga-Qatar po siya. Yan, tumawag siya noong nakaraang araw. Yan, pupuntahan natin ngayong araw po ng linggo yung bahay niya. May possibility na tayo ang mag-renovate nun. Yan, titingnan muna natin. Ocular visit. Okay, bali si Sir Vonix Gutierrez nga po pala yun. So, bali yung pupuntahan natin dito sa Carissa Homes. Punta Uno. Yan, sa Blooming Grove dito sa Maytan sa Cavite din. Yan, hinihintay ko lang po yung load natin para matawagan po natin yung kanyang kapatid. Yan, tapos ilan po sa mga tropa may sideline ngayong araw po ng linggo. So, isasama rin po natin sila sa vlog. Yan, dadaanan ko lang. Okay, Naki. Thank you. Pakisabi kay mami mo, thank you. Yan, may load na tayo. Hindi pwede, magtatrabaho ako. Sama daw si Aki. Saka na. Tara, tara. Okay, dito naman tayo sa phase 2. Pamasilya natin. Bali, ang gamit naman natin dito, Semcoat o yung ABC. Yan, dito nag-e-extra ngayong araw ng linggo si Bilo. Good morning. Good morning. Tsaka si Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Yeah, good morning, good morning. Ito yung lagi namin ino-overtime noon. Itong unit na to. Bali, nakapag-decide si Sir na yung ipapagawa niya rito, papipinturahan niya na po. So, napakasimple lang para matirahan nila. Hindi na rin po nila pinabago po yung kanilang mga kisame. Ganyan na po yun. Ayan. So, ginawa namin dito, mga Karos, tinibayan namin. So, tinadtad namin ng blind rivet yung mga nakabagsak na kisame. So, yung kisame na to, yung Hardiflex. So, nakabagsak siya. Tapos yung mga binutas po namin dito para maayos namin yung mga linya ng wiring. Yan ano po, tinadtad din po namin ng mga blind rivet para okay na. Tapos isang combination color lang yun sa mga wall. Bali neutral lang po yung dating ng kulay. Pagka ganito, naglalagay kami ng baseboard lining sa mga dating gawa namin. Naglalagay tayo ng baseboard lining dyan. Bali dito baka hindi na, kasi laundry area to. Pero may baseboard lining din dyan, mapuputol na. So ang balak pala rito, mga Karos, magkakaroon to ng sliding. Kung hindi sliding, partition. Yan pwede, partition lang. Pwedeng gano'n, depende po kay client owner. Tapos yung detail naman ng trabaho sa kisame, puro Hardiflex lang. Ang finish niya, flat white. Yan, flat white lang. Dito, may mga nakaabang na linya. Pag gaya nito, wala na pong gagalawin dyan. Maghihintay na lang po sila kung kailan po nila ito ipapagawa. Yan, kailan po nila ipapagawa. Maganda nga rito kung may cabinet na, tsaka rito sa baba. So, medyo kinapos lang ng budget po si client owner. Yan, tapos yung likod nito, pipinturahan ng flexible. Tapos yung likod gilid naman nito, at saka rito sa may facing wall ng corner, yan, pipinturahan po natin ng according sa kulay nitong ating lumina. Yan, kung ano yung kulay po niyan. Ito, finish na. Wala naman ng pipinturahan dito. Ganda na to. Diba? Ayos na. Nagustuhan nila yung toilet and bathroom, pati yung kisame. Tapos dito may babalikan sila Master Batang. May tumutunog. Ayun oh. Yan, pinababalikan ko sa kanila kapag medyo okay na tayo rito. So ang detail ng trabaho rito, overall paint. Yan, overall paint. Tapos may mga installation lang ng ilaw. Yun lang. Panghuli na pwede. Tapos nag-usap kami ni Sir kung okay sa kanya na palitan lahat ng mga lumang inabutan namin dito. Yung mga luma kasi yung outlet na to, para maganda naman tingnan.
Dito sa may back area, yan, mga bagong outlet yung mga nakalagay dyan. Kaya maganda po siya tingnan. So depende kay client na kung nagtitipid siya, pwede na to. Pero kung pwede naman po, napalitan na lahat. Mas maganda. Yung mga luma to eh. Ito, nabaklas dito sa toilet and bathroom, yun din yung nilagay natin dyan. Yan. Yan o. Ayun. Polytop yung ginamit dyan. Sa Hardiflex. Kumakalas yung ano? Oo, hindi advisable na polytop, no? Sa yung body filler sa ano. Kakalas siya kasi madulas yung ano. Oo. Kaya kung ako pag masilya. Oo. Pwede talaga dyan dati kuya yung stick wheel na may skim coat. Tapos ngayon yun ang uso na dahil subok na A&B epoxy. Pero yung body filler hindi maganda talaga sa Hardiflex na. Ang plano sana dito mga karos, magiging insulation lang siya. Tapos may drop ceiling tayo na PVC panel. Since gusto nang matirhan nila Sir and Ma'am to ng December, kaya ganito na lang po talaga muna. So itong araw na to, ito yung araw ng day off. Ayan, humilin sila ng pasok. Ayan, para may extra money daw. Tapos uutihan na lang namin to kada araw-araw. After ng trabaho natin sa Phase 4, start kami dito 5 to 8. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kailangan ko na rin mabili yung mga ilaw rito para may ilaw sila pag magtatrabaho. Ayan, tapos sa mga retouching na lang, yung mga pintuan, tsaka yung pintuan na kinabit dito, yung retouching na lang. Kasi ito pintuan na to, semi-duko barniz yan. Barniz pala, semi-barniz. Yung niya, yung pintura. Yan. Okay. Yan lang po yung gagawin dito. So, simple lang po. Napakasimple lang. Pero siguro, baka naman bago matapos, palalagyan na po nila ng mga bintana yung ng cortina or window blinds para maganda-ganda naman po yung finish. Yan, isa po yan sa nagpapaganda mga karos. Kapag may Korean blinds yung bintana nyo, kahit simple lang po yung pagkakagawa, gaganda po siya tingnan. Yan, ganyan po. Okay, bali dito naman, as is na ganito lang daw. Kay client owner, ganito lang daw muna. Dahil kinapos nga sa budget. Pero ang suggest ko sa kanila rito, itong pader dito banda, tsaka dito, tsaka dyan sa harap. Dapat naka-tiles po lahat yan. Kasi laundry area nga eh. Pero sa ngayon, pagtsatsagaan daw muna nila na pintura. Ang pintura lang muna. Eh din Dalog, kayo na bahala muna rito ha. Sige. Okay, salamat. Tara, let's muna tayo. Bago po tayo pumunta sa Carissa, dadaanan ko lang dito yung bahay ni Ate Gladys. Yan, meron lang kaming konting nire-repair doon. Yung mga tiles sa cladding sa labas. Yan, bali, pinabaklas ko po muna para maayos at maging matibay. Yan. Bahay ni Ate Gladys. Hop, yan. Lalaro yung mga bata. Ang sarap magpahinga ng linggo, no? Mas masarap sana sa bahay lang. Kailangan kasi ng budget ng ibang mga kasama natin. Ganun talaga, diba? Okay, nandito na tayo. Hopya. Uy, may magbabakod na sa kabila. Ay, ang dami na. Basagan ito. Nabasagan kayo? Meron tayo sa yan. Tingnan natin. Ivory, meron tayo. Tingnan na. Hindi, hahanap na lang ako ng kakulay niya. Dadaling ko yung basag dun sa hardware. Ay, hardware. Tile center. Linggo pa naman niya yun. Ay, si Master Jojo, good morning. Good morning. Tsaka si Louie. Good morning. Sino ba nagkabit ng tiles na to? Ba't nagkaganyan? Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba?
dapat may laman siya talaga. Walang laman, no? Eto, madadali niya pa to. Hindi na, nakakapit na maayos to. Itong kabila. Okay. Ano lang siya lalagyan nun? Grabe. Kaya sinasabi ko sa mga kasama ko dati, o yung paniniwala na nilalagyan lang yung ditong part. Tapos kapag kino-compress na o kino-compact, gagapang daw. Hindi yung ganun talaga yun. Kailangan talaga ito, maganda to, yung dito pagkakalagay. Kailangan talaga may laman lahat. Kaya pala nagkaganito. Oh, grabe. Yan, Ate Gladys, ito po yung yung tiles dito sa gilid. Ayan. Inuumpisahan na po nila Master Jojo at ni Louie. Nabasagan lang kami ng isa. Kaya hanapin ko na lang sa tile center to. Jo, kunin ko yan. Yan. Ito. Mahirap mahanap yung actual na kagaya nito. Na turnover ko pa naman kay ate lahat ng mga resibo. Nandun yung mga dito. Mga resibo. Hahanapin na lang natin. Total naman nandito lang naman sa exterior part. Yan na. So yun lang. Natural yung ganito kasama sa trabaho to. Pero kaya nga ngayon yung mga ginagawa namin sa unit, talagang iba na. Hindi na kagaya dati. Iba na yung pagkaka-install nito. Grabe. Matrabaho pala to. Matrabaho. Basta makakuha lang. Yan, dyan expert si Louie. Kaya ba tanggalin mo ibo? Oh, pangalawa. Dalawa na. Yung iba kasi kapit na kapit eh. Iba nakakuha naman ng maayos. Sama natin sa video. Isa rin to sa pinagawa nila ma'am kila Master Jojo. Sarap ng buhay nyo Ay, lalo ka na. Ikaw. Oh. Ganito pala talaga ang plano niya, Mapagmahal po kasi sa pusa talaga si ate. Hindi na sila nasa flooring, hindi na nandun sa loob, dito na lang. Ikaw, buhay mo Yeah, may talaga. Para sa akin na lang yung design ng bahay, pero syempre mapagmahal si ate sa morning. Mapagmahal si ate sa pusa. Ganyan talaga. Yan, tinamaan lang talaga yung disenyo ng loob ng bahay. Yan talaga. Ilan tong pusa nila, Carol? 4. Asa yung isa? Sa loob? Sa loob. Sarap talaga. Sarap ng buhay mo ayun ganun pala yun. Tapos tatawid sila doon, papunta ron. Ay siya nga, ayun tingnan mo. Lalakad na isa ayun babakbakin. Mukhang maraming materyales to ganyan po yan, tatanggalin. Isa sa mga dahilan nito mga karos, may airflow kasi. Yan yung nagkaroon niya ng airflow yung installation. Yan, once na may umangat na isa, yan, napasukan na ng hangin, tapos nakatutok pa sa araw. So yun yung mga dahilan kung bakit talaga siya natatanggal. So maganda talaga sa installation, lahat merong may palaman po lahat. Yan, kaya kailangan walang airflow. Yan, para hindi na maulit to. Ayun, sinama lang po namin sa vlog namin today para magkaroon din po ng idea yung ibang viewers, tapos para makita rin po ni Ate Gladys yung nangyari rito. Yan, bibilhan ko na lang to ng ilang nabasag na tiles, nasa dalawa yata yun. Tapos umpisa na uli nila yung installation nito. Mga karos, nagtagal pa muna ako rito ng mga ilang minuto pa dahil yung pupuntahan natin church day ngayon, yan, nagsimba pa.
So bali rito, may plano kami rito. Hindi ko na po babanggitin sa vlog. Nakausap na po namin si Ate Gladys. Yan, regarding dito. Yan, hindi na natin babanggitin dito. Abangan na lang natin. Yan, kailangan ko rin kasi itong videohan dahil para mapanood niya. So ito, lilinisin na lang po namin to. Hindi na kami mag-install ng tiles pa. Hindi na rin ako bibili ng dalawa na basag. Yan, lilinisin na lang namin. Yan, ganyan na muna sa ngayon. Yan, utihan na lang po namin lagi ito kapag may materials na. Lilinisin na lang po nila yung mga binakbak. Okay, bali mag-alas 11 na. So didiretso na tayo doon sa pupuntahan natin. Ayan, let's go. Tara. Papunta na po tayo sa ating ocular visit. Yan Caliste. Yan, Caliste. Itong area na to, ito yung bago mag-Lumina. Ito yung project ng Vistaland, Caliste. Kung di ako nagkakamali, no? Ito yun. Kaya yung mga row houses dito, kapareha doon sa Lumina. Yan, dadaanan muna natin yung phase 7 bago tayo makarating sa phase 8, Carissa. Sa Blooming Grove. Yan, hanapin na lang natin yung block and lot. Ito, abot to ng serbisyo namin kapag ka dito kami kasi wala naman pong nanguhuli rito. Walang LTO rito. Yan, kaya-kaya po natin mag-renovate dito. At titingnan muna natin yung location. Opya. Tsaka nagkakaroon na ng motorsiklo yung mga kasama natin paunti-unti. Kaya yung mga ganito kalalayo sa amin, hindi naman masyado malayo to. Pero iba pa rin sa Lumina, syempre malapit doon. Yan, kaya-kaya na to. Kasi yung iba sa mga tropa, kung ganito lang, hindi sila magi-stay in, di ba? Pag malayo, yun, magi-stay in talaga. Yan, hanapin ko lang yung pinaka-arko. Dire-diretso lang to. Nasa Carissa 7 na yata tayo. Yan, dire-diretso lang to. Doon na tayo. Yan, marami ring hardware dito. Medyo maunlad tong lugar na to. Daming tao. Tapos marami na rin mga tindahan, iba-iba klase. Yan, may hardware, may restaurant. Okay, dire-diretso lang. Opya. Luwag ng kalsada rito. Ayun, nakita ko na yung arko ng Blooming Grove. Ayan, dito lang. Carissa, phase 8. Yan, welcome to Blooming Grove. Ayan, dito tayo. Pero pagka nakabike yung kasama natin, mahihirapan siya rito, hihingalin siya. Kailangan talaga na lang mga nakamotor. Ila-line up natin to kapag nagkasundo kami. Okay, tara. Okay, dito na po tayo sa bahay na tinutukoy ko. Ayan, shoutout po kay Sir Von. Ayan na po yun. Ito yung location dito sa may Carissa. Ayan. Bali, kinukuha lang po nila ate yung susi. Yung kapatid po ni Sir Bon, medyo nakalak pa. Yung mapapansin lang natin dito, yung bandang likod mataas na. So, ilang metro na lang, parang second floor na. So, para siyang parang naka-roof type to. Pero pagpasok siguro natin, yan, maluwag. Yan, mataas po yung ceiling. Ito maganda kung makuha niya, para malaki. Hindi daw to sa kanila. May front extension na sir na. Oh, meron na. Meron. Yan, bali isushoot lang natin to para mapanood ni Sir Bon. Tapos kami na lang po yung mag-uusap regarding dun sa plano nito. Siguro sa second floor niya to, sir, no? Siguro. Oo. Maganda nga pag second floor, brad. Dito ka kabaw. Oo, yan o. Sample lang sa kapitbahay. Kapitbahay. Ito nga po pala yung
CHB lane nila rito, stock van. Ayan o. According dun sa mga expert, mas matibay ito kaysa dun sa running van. Basta tama yung pagkakagawa. Ayan na. Running van nga to. Ayan o. Hollow blocks. Ayan. Running van. Minsan kasi baka baka precast lang tapos binuhay na lang po yung mga edge nya yung running van. Loob. Mukhang hindi inabot ng 36 square meter yung loob. Mukhang ganda na lang. Ayan, bali hindi tayo makakapasok kasi yung susi, yung dating may-ari pala po nito ay nadala niya yung susi nito. So ipapaliwanag ko na lang yung laki ng area. Bali 6 square meter nga po pala to. Tapos doon sa loob mga 19 or 20 square meter. Tapos dito isa 8 square meter naman to. Bali meron siyang maliit na extension pa sa gilid. Yan, bali total of 33 square meter po to. Yan. Tapos ang plano yata rito is second floor. Tapos magkakaroon ng terrace. Alamin na lang natin kung i-renovate ba tong harapan ng bahay kasi ganito nga yung itsura niya pa. Yan. Tapos kung ilan na kwarto at kung ilan ang toilet and bathroom. Kung CR lang sa taas, tapos dito toilet and bathroom. So buti na lang itong katabi, medyo open pa. Ito yung i-check natin. Yan, ganito po yung actual niya. So wala pa naman nagagalaw dun sa loob. Bali may nag-extension na sa harap tsaka sa gilid. Bali dun sa bahay sa Lumina, may extension pa to sa likod. Pero dito parang ganito na lang. Ayun, medyo mas maliit nga siya. So dito, living space and dining space na lang yung kasya. Tapos pagkakasyahin pa po natin yung toilet and bathroom. Tapos kung magpapagawa po siya ng second floor, kailangan din po natin ng space for landing at saka staircase. Yan, staircase pataas. So kakain pa po yun ng space para rito. So sa sukat, ginawa ko na lang, binilang ko na lang yung mga stock van na ginamit na hollow blocks. Yan, tapos minultiply na lang po natin sa 4 meters. Yan, nasa po ito? Nasa 19 square meter. Yan. Dito dahil naka-stock van, wala po siyang poste. Ang suggest ko rito, yung multiple trusses. Tapos gagamit po tayo ng 1 inch na hard deflex. Yun yung magiging flooring sa taas. So multiple trusses para matibay po. Kaysa naman po i-renovate pa yung buong bahay. Kasi pag ni-renovate yun, binaklas po lahat to. Sobrang gastos po, madadamay pa tong kabila. So ganyan po siya kataas, high ceiling. So pagka ganito, may mga design na kunyari budget ka, kwarto yan, tapos hagdanan. Hindi na idadamay ito. Pero kung isi-second floor yun, magkakaroon pa ng expansion. Tapos sa terrace, sa taas. Siguro doon sa taas, baka half na lang kasi maglalagay pa yata siya ng toilet and bathroom. Kapag naglagay siya ng toilet and bathroom, kailangan natin mag-slab doon. Slab tsaka poste. Yan, biga para matibay. So yan lang po yung pinunta po natin dito for ocular visit. Pero hindi ito yung actual. So hindi lang kasi mabuksan niya nandun sa loob. Okay na tayo rito. Maliit lang din pero kung makukuha niya to mas maganda. Yan yun yung sample na naka second floor sa kabilang bahay. Ayan, Sir Bon, ito na po yung bahay niya. Nandito na po ako. Yan, hindi nga lang po tayo nakapasok pero okay na. Alam na natin yung kung may gusto kang po rito ipagawa. Yan, madali ko na rin po may papa-imagine sa inyo. Yung nga lang po pala rito, isama na natin. Napakahaba po nung alley. Yung skinita niya, tsaka dito. So pagka pinagawa to, kung meron po sanang truck na pwedeng makapasok dito kung allowed, para mas mabilis po yung mas magaan at mas mabilis po yung hauling. Sana dito po sa tapat yung natin, yung materialis. Tapos yung tungkol dito, ito nga po pala ay sakop ng Carissa 7. So yung lumakad pa po kasi kami, yung e-bike ko nandun sa kabilang street pa. Bali 2 street pa yata yan. So alamin lang natin dito kung paano yung requirements. Bali sila ate na po yung maglalakad kung matutuloy kami rito.
syempre pag-uusapan din namin dito yung plano, tapos sa presyo. Ayan, feeling ko hindi na masyadong maselan dito kasi nakapagpagawa ng second floor eh. Maraming salamat po. Thank you po. Selfie tayo. Oo po. Sige, sige ha. Selfie tayo. Nandun po sa kabilang street pa. Ako na po yung magpipicture. Picturean. Pila kami niyan eh. Dati. Dati. Kayo na yan. Kayo tatlo. Picturean mo kami. Halika pa. Yan. Ayoko nga magpapicture. Hindi. Ano nga po uli pangalan nyo, sir? Baby. Ah, Sir baby. Bibi. Ano ako? Babae lalaki. Okay, sige. Ayun. Ma'am. Sir Ma'am. Ayan, hindi muna tayo umuwi. May pinakita pa po si ate, yung sister po ni Sir Bon dito. So, ganun din. Blooming Grove din. Yung pala yung pangalan ng ating subdivision. Ito naman is medyo enhanced na. Yan, naka-aluminum na. Tapos ito yung pinapaliwanag ko kanina. Yan, ganyan po yung magiging setup. Kung sakaling daw budget ka lang, hindi mo ipapa second floor. Yan, loop type lang siya. Eh, hagdanan. Tapos dito napunta yung toilet and bathroom. Yan, bali 180 by 120 rin to. Yan, 180 by 120. Tapos dito, kila ate po to. Kaya ganito lang. Yan o. Pero kung wala kang passageway dyan, papunta doon sa isang bahay nila. Doon, sa kanila po kasi yan, yung isang bahay. Hindi mo na ilalagyan ng ganito. Yan, dining space na lang po yan. Dining space, tapos maliit na kitchen. Ito na yung living space. Ayan. Pero pagka ganun po yung nangyari, yung pinto ng CR, pwede mong ilagay doon sa kabila. Doon sa kabilang side na lang. Kasi sayang naman to space na, so pwede natin gawa ng TV area yan, TV area. Yeah. Alright, okay na tayo dito. So paano mama? Uwi na po ako. Sige, sige. Ingat po. Ingat. Salamat po. Si ano pala? Si Sir Baby po pala yung yung gumagawa kami nun sa Phase 5. Dun sa mga e-guard house tayo nakita. Yung bahay nyo, pinuntahan ko, may isip po na ano. Oho. Maraming salamat po. Sige ha. Thank you, thank you. Ayan, itong pinuntahan ko is sa Blooming Grove Subdivision. Yan. Tapos dito sa kabilang side, Phase 7. Then ito pala Phase 8. Yan, itong dinadaanan ko. Phase 8. Tapos dito Phase 7 na. So sa street, parang dito yon. Ayan, dito sa street na to. Kakaliwa tayo rito. Yun. Ito. Ayan, dyan yung pinuntahan natin kanina. Dito pala. Ayan, sa street na to. Yan yung nilakad namin. Yan, dyan. Okay. Paano mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng linggo. Maraming salamat po sa pagbisita. Huwag pong kalimutan mag-like sa mga videong ina-upload namin araw-araw kapag napanood nyo po. So paano? God bless. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara.